Binusisi ng ilang mambabata sa Budget Deliberation Department of Migrant Workers sa Kongreso kung saan nga ba napupunta ang nakokolektang pera ng kagawaran mula sa mga OFW, kabilang na ang sinisingil na placement fee sa mga manning at recruitment agency. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Ginisa ng ilang mambabatas ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW sa budget deliberation nito sa Kongreso kamakailan para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Binusisi kasi ng mga mambabatas ang ilang bayarin ng mga OFW bago makalabas ng bansa. Kabilang na dyan ang verification fee, pero paliwanag naman ng Migrant Workers Department. Yun naman pong verification fee ay babayaran na lamang niya, let's say 2, 3, 4, 5 years later kapag siya'y kumita na ng halaga ng pera sa abroad. So hindi po yan sabay-sabay na binabayaran ng isang OFW. Kumbaga may spacing naman po yung pagbayad ng dalawang fees na yon. Natanong din ng DMW kung saan nga ba napupunta ang mga nakukolekta nilang pera kasama na ang sinisingil nilang placement fee sa mga manning at recruitment agency. Ay gamitin yung verification fee collection sa pagtayo ng mga bagong migrant workers office. So, yun po ay sinasagawa na rin namin ngayon bilang kumbaga alleviation na rin nung paghingi namin ng karagdagang budget sa Kongreso. Aabot sa 10.2 billion pesos ang proposed budget ng Department of Migrant Workers o DMW para sa susunod na taon at malaking bahagi raw ng pondo ng ahensya ay ilalaan sa pag-alalay sa mga distressed OFW at pagpapalakas ng repatriation program. Karagdagang 3.45 billion pesos naman ang hirit ng DMW para sa nag-iisang attached agency nito na Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Malaking porsyento ay mapupunta sa pagpapaigting ng kanilang serbisyo para sa mga miyembro. Sa huling tala ng OWA, umabot na sa mahigit 1 milyon ang active members nito at pinakamalaking bilang nito ay mula sa land-based OFWs. Pumalo naman sa mahigit 2 bilyong piso ang kabuuang membership collection na nalikom na ng OWA. Maglalaan din sila ng pondo sa pagpapaganda ng OFW lounges sa NAIA. Ayon sa OWA, mahigit 400,000 OFW na ang naserbisyuhan ng OFW lounges at mahigit 60 milyong piso na ang inilaan ng OWA para rito. Sana tulungan nila yung mga OFW na may mga problema sa ibang bansa. Dapat asikasuhin nila yung kasi kawawa. Dapat palakasin nila yung mga programa dyan sa mga OFW. Tuloy-tuloy nila yung pag-open ng mga trabaho para sa mga manggagawa. Papajob fair sila ng mas marami po. Tinalakay din sa pagdinig ang paglaban ng ahensya sa illegal recruitment at human trafficking. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.